Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Bridgetown. Alam ko na pala kung saan itatayo ang UAAP Arena. Tara samahan nyo ako at muntahan natin ang proposed na location. Kung napanood nyo nung una nating binalita ang pagtatayo ng UAAP Arena, sinabi ko pa noon na hindi ko pa alam ang exact location. Pero sa ngayon alam na natin kung saan itatayo. Malapit na palang matapos ang Philly Bridgetown Hotel na connected sa Opus Mall. Mula dito sa tulay kitang-kita naman natin ang isa pang bagong development na katabi ng Bridgetown. Yan ang Park Links ng Ayala Land. Malawak din yan at marami mga projects ang itatayo dyan. Dito naman sa Bridgetown matatapos na ang Ceros Residences at sa ngayon naman sinisimulan na itayo ang Haraya Residences. Dalawang luxury residential tower ang itatayo dito, ang Haraya Residences. Yan ay joint venture project ng Shangri-La Properties at ng Robinsons Land. May riverside walkway pala dito along Marikina River. Pero sa ngayon sarado pa yan. Siguro bubuksan na yan kapag natapos na ang mga projects dito sa Bridgetown. Diretso yan hanggang doon sa Park Links. Ang tourist viewing platform naman dito sa baba ng Victor Statue ay matatapos na. So ayan guys, alamin pa natin kung ano magiging purpose dito sa ilalim ng The Victor Statue. Ito na ang latest na progress dito sa hagdanan na paakyat dyan sa viewing platform. Ang ganda na pala isang bagong tourist attraction na talaga ang The Victor Statue na may taas na 60 meters. Mas mataas pa ito sa Statue of Liberty sa New York. Ang Villaris Residences South Tower naman ay matatapos na rin. Ito ay isang luxury residential building. Sa kabila niyan, sisimula na itayo ang North Tower naman ng Villaris Residences. Kapag weekend pala, marami naglalaro dito sa football field sa Bridgetown. Naging popular na talaga na sport ang football dito sa ating bansa. Maganda rin yan na marami nagtitraining para magkaroon tayo ng magaling na national team.
Kapag weekend pala, buhay na buhay dito sa Bridgetown. Marami kasi mga outdoor activities ang pwedeng gawin dito. Dito naman sa kabila ang obstacle park. Akala nga natin nung nakaraan dito itatayo ang UAAP Arena, hindi pala. Andito tayo ngayon sa Park Avenue. Ito yung street sa gitna ng Bridgetown. Sa ngayon ang majority ng Park Avenue ay occupied muna ng night market. Marami mga food stores dito na pagpipilian. So ayun guys, paglabas mo dun sa night market, kapag diniretso natin ang Park Avenue, doon itatayo ang UAAP Arena. Dito sa mapuno na area na yan, ang proposed location kung saan itatayo ang bagong arena. Hindi pala sa loob ng Bridgetown itatayo ang UAAP Arena, kundi sa tapat ng Bridgetown. Ayan, paglabas natin ng Bridgetown East, ito ang Amang Rodriguez Avenue. At dito sa tapat itatayo ang bagong arena na may 6,000 seating capacity. Nasa 1.8 hectare ang lawak ng property. Accessible naman yung lugar na ito. Kapag galing ka ng Marikina, pwede kang sumakay ng jeep na papunta ng Pasig, dadaan yan dito sa Amang Rodriguez Avenue. Kapag galing ka naman ng Robinson's Galleria sa may Ortigas, pwede kang bumaba doon sa Ortigas Avenue Extension at lakarin mo na lang papunta dito sa Bridgetown. Kapag galing ka naman ng Cubao, ganun din, bumaba ka doon sa C5 o di kaya sa may Rosario Pasig, papunta dito sa bagong arena. Maliit lang yung arena na itatayo dito para sa daily games. At kapag mga finals, doon lang sila lilipat sa malalaking venue, katulad ng Araneta Coliseum o di kaya MOA Arena. So ayun guys, finally alam na natin ang exact location ng UAAP Arena. Wala pa tayong timeline kung kailan sisimulan yung project, baka next year. Ito na pala ang progress sa bagong building na gagamitin muna temporarily bilang bagong Pasig City Hall. Magtatayo kasi ng bagong Pasig City Hall Complex. Nasa 9 billion ang budget para sa bagong Pasig City Hall. Napakaganda. Ang dami palang naglalaro dito sa obstacle park.
Para maiba naman, dito tayo dadaan sa kabilang side ng Bridgetowne East. Hindi pa natin nadaanan yung area na to. Dito pala itatayo ang Le Pont Residences. Isang bagong residential project na naman dito sa Bridgetowne. Malawag yung mga kalsada dito pero medyo maliit lang yung sidewalk. Iba pa rin talaga kapag master plan ng isang community. Paglabas pala natin dito, ang location naman ng Haraya Residences na pinakita ko sa inyo kanina. Nasa Riverside ang Haraya Residences, dalawang ultra-luxury residential building na may commercial complex sa baba. At nakabalik na tayo dito sa Central Avenue kung saan tayo dumaan kanina. Ito naman yung kabilang side na may Riverside Walkway. Papunta yan doon sa Rosario Bridge. Ang final project pala dito sa Bridgetowne West, ang Hotel 101 ay tatayo sa likod ng GBF Center. Anong masasabi nyo sa bagong UAAP Arena at sa progress ng iba't ibang mga proyekto dito sa Bridgetowne? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!